Gusto ko sanang linawin na hindi ko po sinisiraan. Again, honest review lang po ito based on my experience. Okay? Tayo sa Shade. Welcome to Davao! Concealer. Hello everyone! Welcome back to our channel. It's me, Gracia Ganda, ang pinakamaganda sa balat ng lupa. Charot! Wow! For today's video, pag-uusapan natin ngayon ang SPMC, yung dati kong video about sa issue ng SPMC Hospital dito sa Davao City. Bakit nga ba natin babalikan yon? Well, tapusin mo ang video na ito. Ito na nga, bakit nga ba natin pag-uusapan ulit ang issue na yon? Kasi nga po, may nag-message sa akin nung nakaraan. Sabi niya sa akin, "Hello ma'am, pwede po bang pakilinaw ng iyong mga sinasabi dahil naka-fast forward po kasi hindi ko masyadong naintindihan. 100% sure na sure ating balikan." Ating balikan yung video na iyon. So, ganito yon, ganito. So, kwento muna natin. Okay. November 18, 2022, bale, manganganak na ako noon. Well, hindi ko in-expect yun, hindi ko inaasahan. Sumasakit kasi yung aking tiyan nung time na yon. And then, ang expect ko kasi is November 25, but lalabas na si baby ng ganun kadali. So, ikwento ko lang kung bakit tayo napunta doon, okay? SPMC Hospital, yun yung pinakamalaking public hospital dito sa Davao City. Sumasakit na ang aking tiyan. And then, gusto ko sana manganak ako doon sa clinic kasi para mabilis lang, syempre, ang process. Mabilis lang agad. Kinabukasan, labas ka na agad. Pero, unexpected kasi yung nangyari, which is akala ko kasi na hindi pa lalabas si baby. Kaya tumawag ako agad sa 911 dito sa Davao City. Shoutout pala sa inyo mga mom and sir. Super thank you so much sa inyong ginawa dahil action agad. Pinuntahan nila ako after nila malaman, after 5 minutes, 3 minutes or 3 to 5 minutes, hindi ko na naalala. Basta po, agad-agad nandito po sila sa bahay. Kinausap po nila ako, then habang nandun kami sa sasakyan, tinatanong yung mga detalye, kung ano mangyari, ganun. Pero before that, habang nagtatawag pala sila sa akin, tinuruan niya ako kung paano para maging makalma, para hindi agad-agad, syempre, maging safe si baby. Nung nandun na kami, sa may, okay, to make this story short, doon na kami sa SPMC Hospital, doon na kami sa emergency. Gusto ko sanang linawin na hindi ko po sinisiraan. Again, honest review lang po ito based on my experience. Okay? Hindi ko po kasi ine-expect time na yon. Nung pagpunta ko pa lang sa may pinto, ayun na, kinausap na ako agad. Bilisan mo na, ganun. Yan, ikaw ba yung nasa, bilisan mo na. Magbanda daw ng bra. Kasi dapat daw kasi, hindi ko naman alam na, hindi pala, dapat pala walang bra, ganun. So, banda ako, ganun. Tapos, tinimbang na ako. Tapos, syempre, ang sakit-sakit, di ba? Parang ang bagal syempre ng kilos ko kasi syempre masakit. Diba? Ang sakit-sakit. Nanginginig ko sa sobrang sakit. Sabi, bilisan mo na ako, tagal-tagal mo na. Dami lang sa akin na. Which is, unexpect hindi ko inasaan. Ganun pala yun. Parang sundalo dapat mabilis. May dinadala ka. Tapos ang sakit-sakit na. Tapos, may x-ray ako. Tapos tinatanong ako, may COVID ba na ako? Ganun. Tapos, sabi ng isang, hindi ko alam kung sino nag-i-assist sa akin, sabi niya, bilisan mo na, ang bagal mo, sa akin, nagalitin ako. And, pumunta na kami doon sa may IE area, so, mag-IE na kami, so, sa mga hindi nakakaalam, yung IE kasi is, para malaman, gano'n yung para malaman kung, anong centimeter na ba, kung lalabas na ba si baby, or gano'n, malayo pa, kung nabutas na ba yung, parang, yung bahay bata sa tiyan, sa loob, ganun. Tapos, hindi ko na alam sino yung mga tumurok sa akin, tapos ang dami pa. Tapos, pinaswab test ako, okay naman. So, negative ako, which is sinasabihan nila ako na may ubo ako, baka daw may COVID ako,
kapag nagsisinungaling daw ako, makukulong daw ako. Sabi ko, Wow. yes po, nagkaubo lang ako nung time na yun kasi sobrang iyak ko ng iyak. But still, hindi po ako nagkakaroon ng ubo, talaga ng ubo. So, pero ayaw pa rin naman maniwala. Sabi ko, sige po, willing po ako magpa-swab test. Ayun, nagpa-swab test ako, negative. O, diba? Negative naman talaga. Sana ko sa sarili ko na wala akong COVID. And then, nung time na yon, habang naghihintay ako, tinawag na ako, aware na ako kung anong gagawin kasi ganoon pala dapat so syempre hindi mo talaga maiiwasan na mabagal talaga yung kilos mo kasi nga 'di ba may dinadala ka tapos masakit na ganon tapos ayun na andun na kami sa may IE pinagalitan ako ang harsh tech. Sa mga gustong malaman or gustong magtanong, nagagalit po talaga sila. Wow. Yes, papagalitan ka po talaga. Which is, okay naman siya kasi alam mo bakit? Para alam mo yung ano ang gagawin mo kapag ikaw ay nasa public hospital. So, dapat ikaw ay mabilis. Yeah, mabilis daw dapat. Kasi syempre madaming pasyente. Which is totoo din naman. Tapos, dapat nga na ikaw ay hindi anak ng anak. Sabi kasi, anak kasi yun anak. Dami naman sila sabi, ganun. Pero, in fairness doon ang positive na review ko sa nila is sobrang linis doon. Wow. Hindi naman as in super, pero malinis po talaga doon. Tapos, the aircon pa. Kasi wow. Siyempre, nakaranas din ako ng mga ibang public hospital na ang init, walang aircon, ganun. Tapos, so sabi ko, wow, linis dito tapos aircon. So, every minute, syempre, magkakalat yung mga dapat, as in, nililinisan talaga nila ng nililinisan. Good job doon, Char. Malinis po talaga doon. Tapos, hindi ko lang inaasahan, gagalit sila, pinapagalitan ka, which is, sinasabi talaga sa akin nung, before pa ako pumunta doon, nung may kilala ako, nagsasabi talaga sila sa akin na, huwag ka doon sa hospital na yon kasi magagalit sila, pagalitan ka talaga ng pagalitan. Parang natatakot na rin ako, syempre. Alam mo namang, stress ka na sa pagbubuntis mo, tapos pagalitan ka pa ng pagalitan. Ano yun, nanay, Char? Tapos, yun nga, so, no choice ako, doon na lang kami. Syempre, hindi ko sana gusto, pero doon na lang, syempre, walang pera eh. Nung nandun na kami, oh my God, totoo, sobrang totoo, 100%, pagalitan ka talaga. Gustong maganak doon. Habaan mo yung pasensya kasi no choice ka kasi wala kang pera. Kaya doon ka muna, syempre. Which is good naman siya na pagalitan ka kasi nga, para alam mo yung maisip mo na dapat kontrolado natin eh. Alam naman natin na yung baby is blessing siya. Pero maganda kasi na makontrol natin. Lalo na sa panahon ngayon. Kasi syempre hindi naman pwede na anak tayo ng anak tapos hindi natin kayang buhayin. So, mas maganda kasing magkaanak na alam mo na okay na so parang maganda din yung intensyon nila na parang sinasabi pinapahiwatig nila na gano'n na hindi biro ang mag-anak-anak, 'di ba? So mahal ang magkakaroon ng anak. Akala ko kasi nung time na 'yon na bibigyan lang ako ng gamot para hindi malalaglag si baby, pero hindi. Baliktad. So sabi nung nurse, sabi niya, punta na po tayo doon sa kalimutan ko ng pangalan nun. Basta doon na sa kung kailan labor room ba 'yun, tawag doon. Basta doon na kami, sabi niya, tutusukan ka para lalabas na agad si baby. Sabi ko, ganun. Akala ko po November 25, pasok po ba yun? Sabi ng oo, pasok po yun. Kasi dami. So, normal naman yan kasi may mga times talaga na 2 weeks before or 2 weeks after, ganun. Pero pag sobra na sa siyempre, kailangan CS. Sabi na, explain niya. So, hindi ko na maintindihan sa ibang explain. Tapos, ayun na, nakita ko na first time ko talaga doon. So, nakita ko, may aircon. So, alam mo yung malinis, and then may aircon. Pag nandun na ako doon sa loob, dami doon nakahilata mga babaeng nanganganak. Paglagay ko doon, pinagalitan ako, sabi niya, may isang doktor lumapit sa akin, so, higa ka, higa. Alam mo yung, hindi mo pwedeng
ma'am, higa ka po. Ma'am, higa ka po. Madali ka sila. Sabi ko, ganun pa talaga dito? Lahat na lang, pagalitan ka. So, yun, umiga naman ako. Tapos sabi niya, tulungan mo ako nun. Alam mo yung, ay, nakaka-stress talaga sobra. Papagalitan ka talaga. Lahat ng doktor doon, lahat ng nurse doon, lahat kung sino doon, kay tagalinis, papagalitan ka talaga. Sobra talaga, 100% sure ako. And then, nandun ako, syempre, sasabihin ko na lang, yung mga konting, ko, kasi, minsan, yung iba kasi, parang private na siya. So, andun na ako, tapos, bahala sila. Yun yung inisip ko noon eh. Bahala na pagalitan ako ng pagalitan nila. Basta yun talaga yung gusto ko. Sisigaw talaga ako. Wow! Sisigaw ko ng Darna. Sigaw talaga ako kasi sobrang sakit. Oh my God, te. Anak ka pa more. So, sumigaw ako nung time na yan. Sabi ko, nung time na yun, ganun ako. Pero, sabi niya, pinagalitan ako, huy, inaano ka ba namin? Kasi nung time na yun, may sasabihin sila. Sabi nila, tutulungan daw nila ako para agad-agad lalabas yung baby. Pero nung time na pag syempre binutasan na, parang hindi ko alam kung anong ginagawa ng doktor. Pag butas na doon para lumabas yung baby, oh my God! Ang anak na andun, naramdaman ko na yung ulo ng bata. OMG! Tapos sinabihan pa, huwag kang magkalat dyan ha. Ma'am, huwag kang magkalat dyan. Akala ko dito na ako manganganak. Hindi pa pala. Bababa pa pala ako. Pupunta pa pala ako sa wheelchair. Oh my God. Tapos ilalilipat pala ako doon sa kabila. Sabi ko, ano ba to? Parusa ba to? Sakit-sakit na sabi ko. Sakit-sakit ang gusto ko nang ilabas. Alam mo yun, sobrang sakit. Tapos pinahiga pa ako. Umakyat pa ako. Medyo mahaba pa. Sabi, bilisan mo man kasi ganyan. Bigyan, sige. Kasi hindi ko na maintindihan. Alam mo yung ngayon, kapag maalala ko yun, hindi ko maintindihan kung magagalit ba ako, matutuwa, maiinis ba ako sa sobrang nakakatawa na sobra, na hindi ko in-expect yun. Kaya gusto ko ma-share yun. Tapos, nung nakahiga na ako, ayun na. Bika, ganun. Tapos dapat, ayusin natin, yung bawat sabihin nila, galit. So yun, ang harsh. Ang harsh, di ba? Bawat sinasabi nila, kasi syempre sila yung nakakaalam. So hindi ko alam kung anong gagawin, hindi namin alam kung anong gagawin. So dapat ganun. Lalo na pag nalaman nila na yung anak mo mga more than 2 na, yun, 2 pataas. Yun yung karamihan na naririnig ko na pagalit talaga sila. Pero pag first time mo lang, medyo mahinahon sila konti. Yun yung nalaman ko at narinig ko rin sa kabila. Tapos galit talaga sila, sobra. Bilisan mo na, bagal mo na. Tapos, dapat to yung pwede iakyat kasi ilalagay do yung parang plastic ba doon para hindi magkalat yung dugo. Syempre, paglabas ng baby. Ang sakit na, hindi ko na maiangat yung ko sa sobrang sakit na kasi syempre, naramdaman ko ng ulo yung bata. Sabi niya, gano'n mo na gano'n. Iakyat mo, ano ba? Sabi sa'yo, iakyat mo yung lumot, dali mo na. Sabi ko, hindi ko na kayo, bahala. Sabi ko sa isip ko, bahala kayo, magalit kayo, basta sisigaw ako, ilalabas ko na to. Wala na akong monster. Sabi ko, hindi pa nila sinabi na pero nilabas ko na talaga. Kasi sobrang sakit na, Hindi ko na maintindihan yung mga paligid ko. Kasi ang time kasi noon, nasa paligid ko yung mga practice, hindi ko alam, mga practice nurse ba yun or mga practice doctor ba yun, hindi ko na maintindihan. Basta ang dami nila nakapalibot. Sa bawat mga anak na babae, madami sila nakapalibot kasi para ituturuan sila, tapos ganun. Tapos nakakahiya kasi ang dami nila, pero wala no choice ka di ba? Ang dami nila karamihan babae, malalaki, ganun. Hindi ko na alam. Basta bahala na kayo. As in, nakahubad talaga ako noon. Wow! Wala talaga yun. Wala yung sapinan mo. Wala. As in, hubad talaga lahat. Oh my God. Super nakakahiya. Pero wala, no choice ka. Kasi nasa public hospital ka. Ayun. Tapos nakita mo, bawat mga nanganganak, yung mga nakahilira doon, nakikita mo talaga yung mga ganun sila. Tapos nakikita mo talaga yung nila kasi nakabika ka sila, ganun nakikita mo lahat sila, tapos pati ikaw nakikita ka nila, sobrang nakakahiya, which is, oh my God, wala kang magawa, wala kang magawa, wala kang pera Siyempre, ang sakit lang sa damdamin, kasi napagalitan ka, stress ka na nga.
Lumabas na si baby, sumigaw ako. Sabi ko, "Ah!" As in, ako ang pinakamaingay doon. Bahala kayo dyan. Ano bang sinabi nila sa akin? Huy, inaano ka ba namin? Ginanon niya ako, huy, inaano ka namin. Hindi naman masakit pero natawa ako sa sinabi niya kasi alam mo yung dapat huwag kang maingay. Siyempre, bahala kayo dyan. Dapat nilagay nila yung ano ko dito para, gusto ko kasi sumigaw. Alam bakit? Para maramdaman ko or maalis ko yung sakit. Ganyan talaga kasi ako pag masakit para sa dum na kahit ano pa yung bagay na yan, basta nasaktan ako, gusto kong isigaw, ilabas ko lahat ng sakit. Wow! Tapos nung limbos ko na, ayan na, pinagalitan na ako, te. Sabi niya, huy, naano ka ba namin? Ay, nakakatawa talaga nung time na yun. Tapos, alam mo ba nung mga 3 beses ako sumigaw, pero more than 10 times, more than pa sa 10 times ako pinagalitan. Mas lalo akong pinagalitan nung sumigaw ako. Ng Darna, char. Sumigaw ako ng ganun talaga sigaw ko. Ang ingay-ingay ko talaga, bahala kayo dyan. Tapos, nalabas na yung baby, ayun na. Kumalma na ako, di ba? Sure, thank you God, thank you Lord. Safe na safe si baby, ayun. Tapos nung time na yun, ang kalma-kalma ko, pero kalma na rin sila. Sabi lang, oy, congratulations, baby boy, gano'n. Tapos, pinalagay dito, ayan, ma'am ha, nilagay namin yung baby sa'yo, gano'n. Tapos, gina yung baby para umiyak, gano'n. Tapos, kalma na ako. Gano'n lang talaga ako, pag magalit ako, pag makalma na, pag okay na lahat, kalma na. Parang alam mo yun, parang na-shock. Totoo yun. Kahit na ilang ulit ka pang mga anak, masya-shock ka pa rin. Kasi, syempre, oh my God, kaya kayo, mga inday, mga indoy, wag mo na kayong mga anak, wag mo na kayong magbuntis-buntis dyan, wag kayong magpabuntis, or wag kayong magano kasi hindi biro mga anak, day. Ang mahal ng gastos, ang mahal magbata. Oo, kayo dyan. Pigilan nyo ang bugso ng iyong damdamin. Okay, to make this story short, nandoon na kami, okay? Nanganak na ako. And then, naano lang doon kasi bawat room, ay bawat higaan, dalawa kami sa bawat ano. So, ang liit sobra. Siyempre, mas priority yung para safe si baby. Parang ano lang siya, parang gano'n lang siya kaliit, para lang magkasya kayo sa isa, kids baby. Tapos, ayun, parang waiting ka ba, pababa doon sa, ibaba ka doon mismo sa mga sa mga mother and daughter na nilabas na yung baby ganun. So habang nandoon ka sa labor room na yun, ano ba tawag doon? So kayo doon? Tawag nito sa isang maliit na parang sofa na maliit. Pataka siksik ka lang ganun kaliit. Tapos isa pa pala. Syempre bawal cellphone, lahat bawal. So kahit gusto mo siyang i-video yung baby mo, pero syempre bawal. Mas maganda mag-private talaga, char. Tapos, habang inihintay ko, nagugutom ako noon, tapos after kumain, tapos nung bumaba na kami. Pero before noon, gusto ko pala i-shout out. Hindi ko kilala ko sino yung si sir, nakalimutan ko. Basta sabi niya sa akin, parang nagpapatawa siya, which is totoo, patawa. Sabi niya sa amin ay, hello mga ay lang mga ma'am, ganon. Sabi niya, basta ang dami niyang patawa doon nung time na yon. And then nakakatawa talaga siya. At least nawala yung medyo stress namin. Sabi ko sarili ko, ay salamat. Meron pa palang tao dito na na positive yung vibes, yung ganun. Kasi puro kasi sila galit. Oh my God, kahit yung naglilinis galit.